Daluyan ng karunungan, Pandayan ng kahusayan. pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking aralin Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. sa wika at panitikan? Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinangin. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, Aksyong Pilipino. Filipino. Natitiyak kong iyo nang napanood ang pelikulang Avengers. Alam mo ba na ito ay may inspirasyon din ng mitolohiya? Tama! Sino nga uli ang Norse god sa pelikula? Mahusay, si Thor. Alam kong huling-huli ng pelikulang ito ang interes mo. Ngunit alam mo bang maliban sa mga sikat na Diyos at Diyosa, ay kinikilala rin ang mga Diyos at Diyosa ng Africa at Persia? Kilala mo na ba sila? Kung ganon, halika na at tumutok ng mapag-usapan na iyan dito lamang sa Edu Action Filipino sa Radyo Eskwela sa Isabela. Tara na! Isang mapagpalang araw sa inyo. Kumusta? Tiyak, isa na namang makakuluhang pagkatuto ang hangad ninyo. Kaya naman, narito ako upang ikay gabayan. Ako si Teacher Lilibeth Mimbantabuyo, ang iyong guro sa paaralang Kang Himpapawid ngayong araw. Kasama mong sasalok ng mga bagong kaalaman at magbibigay linaw upang maunawaan ang ating aralin. Ihanda na ang mga learning activity sheets, sagutang papel o notebook at panulat. Tumutok at simulan na natin ang talakayan. Sa pagsisimula ng ikatlong markahan, ang tuon ng mga akdang pampalitikang ating tatalakayin ay mula sa Africa at Persia. May nalalaman ka na ba tungkol sa mga lugar na ating binanggit? Mahusay! Kung ganoon, ay ating kayahin ang iyong kaalaman. Handa ka na ba? Yes na yes! Ang Afrika ba ay isang bansa? Tumpak, hindi bansa ang Afrika dahil ito ay isang kontinente. Sa katunayan, ang Afrika ay pangalawa sa may pinakamalawak na lupain sa 7 kontinente ng mundo. Samantala, ang Persia at ang Iran Samantala, ang Persian at ang Iran ba ay tumutukoy sa isang bansa lamang? Magaling! Dahil Persia ang dating tawag sa Iran. Noong 1935, pinalitan ito ng kanilang pamahalaan dahil Iran ang ibig sabihin ng pangalan ng kanilang bansa sa wikang Persian. Maliwanag ba? Susunod na tanong. Mga 18 lamang ba mga taong naninirahan sa Afrika? Tama! Hindi lamang mga Afrikano ang naninirahan sa mga bansang sakop ng Afrika. Dahil sa pananakot ng mga dayuhang nagmula sa Europa, maraming lahi rin ang nandayuhan dito tulad ng mga Asyano, Amerikano at iba pa. Kaya sa kasalukuyan, iba't ibang lahi ang makikita rito. O saan naman matatagpuan ang pinakamalawak na disyerto sa mundo? Mismo! Mahusay! Saan pa nga ba? Walang iba kundi sa Afrika. Dito matatagpuan ang Sahara Desert. At ito pa, alam mo ba na ang pinakamahabang ilog sa buong mundo ay dito rin matatagpuan?
Tama, ito ang Ilog Nile na may habang 6,650 kilometro. Sa ating maikling pagtukoy sa ilang mahalagang impormasyon sa Africa at Persia, natitiyak kong handang-handa ka na. Kaya naman, huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang pagsalok ng bagong kaalaman. Kung noong unang markahan ay pinakilala sa iyo ang metolohiyang Griego at Romano, at nitong ikalawang markahan ay pinakilala naman ang metolohiyang Norse, ngayong ikatlong markahan ay kilalanin mo naman ang metolohiya ng Afrika. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba ng metolohiya ng Afrika at Persya. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang metolohiyang mula sa Kenya. Dito ay iyong masasalamin ang kanilang kultura. Kaya naman, halika na at ikaw ay makinig, sapagkat pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng talakayan at gawain. Handa ka na ba? Yes na yes! Liongo, isinalin sa Filipino ni Roderick P. Orgeles. Isinilang si Liongo sa isa sa 7 bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya, tulad ng isang higante na hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit kung siya'y tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod, ay mamamatay siya. Tanging si Liongo at ang kaniyang inang si Mabuashu ang nakakaalam nito. Hari siya ng Ozi at Ungwana sa Tana Delta at Sangha sa Fasa o isla ng Pate. Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad o si Haring Hemedi na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinear na pamamahala ng mga kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo, kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Liongo ng isang pagpupuri, habang ang parirala nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan. Bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa watwa, kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ito pala'y pakana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga gala o kaya'y wagala. Kaya naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kaniyang pamilya. Nang lumaon, si Liongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraidor at pumatay sa kanya. Kumusta? Naunawaan mo ba ang tekstong binasa? Sige, kung tunay na naunawaan, sagutin natin ang mga katanungan. Handa ka na ba? Yes na yes! Siguraduhin na sa iyong tabi na ang inyong mga panulat, sagutang papel o notebook at ang iyong learning activity sheet. Nang sa ganon, ay hindi masayang ang iyong oras sa pagsagot ng mga katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo upang sagutan ang mga katanungan. Upang aking matiyak na tunay ninyong naunawaan ang teksto. Unang katanungan, ano ang suliranin ni Liongo sa kwento?
Tama! Sa kabila ng husay, lakas at tangkad ni Lyongo ay mayroon siyang lihim na kahinaan. Ito ay kung matutusok siya ng karayom sa pusod. Ito ang magsisilbi niyang kamatayan. Tunay nga naman na lahat ay may taglay na kahinaan. Ikalawang katanungan, makatuwiran ba ang naging desisyon ni Lyongo? Patunayan mo. Wow naman! Makatuwiran nga dahil si Lyongo ang tauhan na hindi gumamit ng dahas o pakikidigma para sa mga bagay na gusto niyang makuha. Sa halip ay ginagamit niya ang kanyang husay at talino sa pagkamit dito. Gayon din sa kanyang pagtakas o paglayo sa mga kalaban ng walang gulong na gaganap. Dumako naman tayo sa ikatlong katanungan. Sumasang-ayon ka ba sa naging desisyon ni Lyongo? Ipaliwanag. Nakatutuwa naman ang iyong kasagutan. Tunay nga ang paghihiganti ay hindi naghari sa puso ni Lyongo. Sa halip ay pinili niyang mamuhay ng maayos o malayo sa mga taong gusto siyang ipahamak. Mas pinili na lamang niyang mamuhay ng tahimik sa kagubatan kaysa makipaglaban para sa kanyang trono. Kaya naman ako ay humahanga sa kanya sapagkat kayang-kaya niyang makipaglaban kung tutusin, ngunit hindi niya ito ginawa. Ano ba ang naging kilos at gawin ni Lyongo? Mahusay, nagpakita ng kahanga-hangang kahinakunan si Lyongo sa kabila ng di magandang pagtrato sa kanya ng kanyang pinsang si Haring Ahmad. Sa kabila rin ng mga pagtatangka sa kanya, ay hindi siya nagpakita ng anumang kagustuhang maghiganti sa mga ito. Sa makatuwid, ninais na lamang ni Lyongo na mamuhay ng tahimik at lumayo sa taong nais siyang ipahamak. Ano naman ang mahalagang aral na nais ipabatid ng akdang iyong binasa? Naku, talaga namang tumatak sa iyo ang akdang ating binasa. Tama ka. Isa sa mga aral na nais ipabatid ng akda ay ang di basta-basta pagtitiwala. Sabi nga sa wikang Ingles, be careful who you trust. Dahil minsan kung sino pa ang pinakahuling taong iisipin nating tatraidor sa atin ay siya pang ang gagawa nito. Sapagkat ipinakikita lamang ng kwento na kahit sarili mo pang kapamilya ay maaari kang ipahamak, lalo na kapag ito ay nakadama ng inggit at kagustuhang magkaroon ng kapangyarihang mamuno katulad na lamang ng anak ni Lyongo. Kaya naman, bago tayo gumawa ng isang desisyon, pagkaisipin muna natin ng kung ilang beses upang matiyak kung ito nga ba ay magdudulot ng kabutihan o kapahamakan. Sana nga ay lagi nating piliin na gumawa ng tama. Isang siksik at liglig na palitan ng ideya na naman ang naganap. Kaya naman, ako'y nakasisigurong handa ka na para sa ating gawain. Mula sa iyong mga binasang mito at mga impormasyong nakalap, sa palagay ko ay handa ka nang may paliwanag ang kaibahan at pagkakatulad ng mitolohiya ng Afrika at Persya. Tama ba ako? Yes na yes! Magaling! Kung gayon, narito na ang iyong gagawin. Huwag mag-alala dahil tiyak marami kang may sasagot sa ating gawain. Siguruhin hawak mo na ang iyong panulat, papel at learning activity sheets nang sa ganoon ay maging madali ang pagkuha sa gawain. Makinig kang mabuti. Sa pamamagitan ng Venn diagram, ikaw ay inaatasang maghambing ng mitolohiya ng Afrika at Persya batay sa iyong mga nabasang akda o mito. Paghambingin ang mga sumusunod at ipaliwanag ito. Una, mga tauhan. At ikalawa, paksa at mensahe. Maliwanag ba?
Yes na yes! Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutin ang gawain. Handa ka na ba? Kung ganon, simulan na! Ayan, tapos na ang 2 minutong inilaan para sa iyong gawain. Handa ka na ba? Magaling kung gayon atin ang simulan ang pagwawasto ng iyong gawain. Para sa unang bilang, paghahambing ng tauhan sa mito ng Afrika at Persia. Wow! Para sa unang bilang, marahil ang sagot mo ay ganito. Karaniwan sa mito ng Afrika, ang mga tauhang Diyos at Diyosa ay gumagawa ng kabutihan para sa komunidad, maging sa liblib na lugar na kanilang nasasakupan. Karaniwan na sila ay naghahatid ng kabutihan sa mga tao, samantala ang mga tauhan sa mito ng Persia ay karaniwang kakikitaan ng paglalaban ng mabuti at masama. Ang pagkakatulad nito ay kapwa makapangyarihan, ang mga Diyos at Diyosa ng Afrika at Persia. Mayroon ding iba't ibang Diyos at Diyosa ang mitong African at Persia. Halimbawa ay si Ama ang kataas-taasang Diyos ng Afrika at si Ahura Mazda ang hari ng mga Diyos sa mitong Persian. Sa makatuwid, ang mga tauhang Diyos at Diyosa ng mito ng Afrika at Persia ay kapwa makapangyarihan, ngunit may taglay ring kahinaan. Ganito rin ba ang iyong kasagutan? Yes na yes! Magaling! Kung ganoon, bigyan mo ng 5 puntos ang iyong sagot. Dumako naman tayo sa 2 bilang. Mahusay! Karaniwan na ang mga tema ng mga mito sa Afrika ay kung paano ginawa ang mundo at karaniwan na ipinakikita sa mga kwento ang maaaring pagdaanan ng mga yumao sa kabilang buhay. Ganoon din ang mitolohiya ng Persia. Ipinakikita sa kwento ang sinaunang pinagmulan ng mundo hanggang sa pag-usbong at pagkalalang ng mga bagay sa mundo. Samantala, ang pagkakaiba naman ay ang sumusunod. Sa Persia, karaniwang tema ay ang paglalaban ng kabutihan at kasamaan. Sa mitong African naman, makikita kung paano pangalagaan ng mga tao ang kanilang paniniwala sa kanilang mga Diyos at Diyosa na nakaugat na sa kanilang relihiyon at kultura na makikita sa kanilang mga isinasagawang ritual. Naniniwala rin sila na ang mga mahal nilang yumao na sila ay naririyan lang at sila'y patuloy na pinoprotektahan hanggat sila'y nagbibigay ng paggalang sa mga ito. Ganito rin ba ang sagot mo? Yes na yes! Magaling! Kung ganon, bigyan mo ng 5 puntos ang iyong
iyong kasagutan. Kung hindi naman, ay markahan mo ito ng 2 puntos. Kumusta? Nakakuha ka ba ng mataas na marka sa ating gawain? Kung ganoon ay binabati kita. Siguruhing maipapasa mo ito sa iyong guro upang maitala sa iyong mga gawain. Mula sa ating mga pinag-usapan ngayong araw, ano ang masasabi mo ukol sa mitolohiya ng Afrika, partikular sa binasa natin na pinamagatang Liyonggo? Aba, ikaw na! Tama! Ang mitong ito ay nagpapakita lamang na ang mga namumuno sa kanila ay naghahangad din ng kabutihan sa kanilang nasasakupan. Ngunit, makikita rin sa kanilang kultura na pagdating sa pagkakaroon ng makamundong mga bagay, nagkakaroon pa rin ng alitan maging sa kanilang pamilya. Katulad na lamang ng nangyari kay Liyonggo na kung saan anak niya mismo ang kumitil sa kanyang buhay. Ano naman ang karaniwang tema ng mga mitolohiya? Mismo, karaniwang ang tema ng mitong Afrikano ay tungkol sa kung paano nilikha ang mundo at mayroon ding mga kwentong nagsasalaysay ng maaaring kahihinatnan ng isang yumao sa kabilang buhay. Samantala, ano naman ang karaniwang kwento ng mito ng Persya? Mahusay, ang mito ng Persya ay karaniwang kwento ng pakikipaglaban ng mabuti sa kasamaan. Ngayon ay tiyak kong handa ka na para sa isang pagsusulit. Kaya naman, ihanda na ang iyong panulat at papel, makinig ng mabuti, nang sa ganoon ay masagot mo ng tama ang mga katanungan. Handa ka na ba? Yes na yes! Pakinggang maigi ang katanungan at piliin ang letra ng tamang sagot. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo para sagutin ang bawat katanungan. Simulan na natin. Unang tanong, ano ang tawag sa pamumuno na pinangungunahan ng kababaihan? A. Patrilinear, B. Matrilinear, C. Demokratiko, D. Komunismo. Unang tanong, ano ang tawag sa pamumuno na pinangungunahan ng kababaihan? A. Patrilinear, B. Matrilinear, C. Demokratiko, D. Komunismo. Ikalawang tanong, siya ang Hari Ozi, kilala bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar at hindi nasusugatan ng anumang armas. Sino siya? A. Liyonggo, B. Ahmad, C. Mabwasyo, D. Wala sa nabanggit. Ikatlong bilang, ano ang kahinaan ng bayani sa mitolohiya mula sa Kenya? A. Ang masugatan ang kanyang sakong, B. Ang matusok ang kanyang talampakan, C. Ang matusok ng karayom ang kanyang pusod, o D. Ang kanyang kabaitan. Ulitin ko, ano ang kahinaan ng bayani sa mitolohiya mula sa Kenya? A. Ang masugatan ang kanyang sakong, B. Ang matusok ang kanyang talampakan, C. Ang matusok ng karayom ang kanyang pusod, o D. Ang kanyang kabaitan. Ikaapat, saan matatagpuan ang bansang Kenya sa Afrika? A. Silangang Afrika, B. Hilagang Afrika, C. Timog Afrika, o D. Kanlurang Afrika. Ulitin ko, ikaapat, saan matatagpuan ang bansang Kenya sa Afrika? A. Silangang Afrika, B. Hilagang Afrika, C. Timog Afrika, o D. Kanlurang Afrika. Panglimang tanong, ano ang karaniwang ginagamit ng bayani sa mito upang makatakas
sa mga kalaban nang hindi humahantong sa madugong labanan? A. Bilis sa pagtakbo. B. Husay sa pakikipaglaban. C. Husay sa pagiging makata o D. Estratehiya sa pakikipaglaban. Ulitin ko. Ano ang karaniwang ginagamit ng mga bayani sa mito upang makatakas sa mga kalaban nang hindi humahantong sa madugong labanan? A. Bilis sa pagtakbo. B. Husay sa pakikipaglaban. C. Husay sa pagiging makata o D. Estratehiya sa pakikipaglaban. Ayan, ngayon ay iwawasto natin ang iyong mga kasagutan at dahil malaki ang tiwala ko sa iyo, hahayaan kong ikaw na mismo ang magwawasto nito. Sa unang bilang, anong sagot? Magaling! Ang sagot ay letrang B, matrilinear. Ito ang tawag sa uri ng pamumuno na pinangungunahan ng mga kababaihan. Sa ikalawang bilang, ano naman ang iyong sinagot? Tumpak. Ang sagot ay letrang A, Silyonggo. Ang ikatlong bilang, sabihin niya ang sagot? Ang husay. Tama, letrang C. Ang matusok ng karayom, ang puso di Lyonggo. Ito ang kanyang lihim na kahinaan. Dumako tayo sa ikaapat. Ang sagot dito ay nakuha mo letrang A, Silangang Afrika. Dito matatagpuan ang bansang Kenya. At para sa panghuling katanungan, ang tamang sagot ay magaling. Tama, ang letrang C. Husay sa pagiging makata ang kanyang karaniwang ginagamit sa pagtakas sa kaniyang mga kalaban. Maaari mo nang bilangin ang iyong score. Kumusta? Nakuha mo bang lahat ang tamang sagot? Aba, napakahusay kung ganon. Nangangahulugan lamang iyan na talagang tumutok ka sa ating aralin at sumalot ng maraming kaalaman. Ipagpatuloy mo lamang iyan upang lalo pang mahasa ang iyong mga kakayahan at madagdagan pa ang iyong kaalaman. Kagaya nga ng sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Diyan na nagtatapos ang ating talakayan sa paghahambing at pagpapaliwanag sa mito ng Africa at Persia. Sana iyo itong matandaan at sa mga susunod pang gawain sa learning activity sheet ay masagot at magawa mo rin ang mga ito. Sagutin mo pa ang ibang mga gawain. Kung may nais linawin sa paksang pinag-aralan, mainam na kontakin ang guro upang malinaw na masagot ang iyong katanungan. Huwag ring kalimutang ipasa ang mga sagutang papel upang maiwasto ito ng iyong guro. Sana ay nakasalo ka ng mga kaalaman para sa madali mong pagkaunawa sa aralin. Paunang basahin na rin ang susunod na aralin para sa mas mabilis na pagkatuto. Sa ngalan ng aming scriptwriter na si Ma'am Irene C. Lazaro sa buong Team Shines at radio broadcasting team ng Radyo Eskwela sa Isabela, maraming salamat para sa learning broadcast na ito. Manatiling umantabay at makinig sa Radyo Eskwela sa Isabela. Ako, si Ginang Lilibeth Mibantabuyo, nagsasabing ang pagpapanatili ng kapayapaan ay higit na mahalaga kaysa ano pa mang makamundong kapangyarihan. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa radyo!